할렐루야 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 할렐루야. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. 할렐루야 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 할렐루야. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ang mga katabi natin ng good evening. At pakipaalala nga po sa katabi ninyo, sabihin niyo po sa katabi ninyo, magdadasal tayo. Magdadasal tayo. Baka nakakalimutan ho natin kung ano ang pinakadahilan kung bakit tayo nagpupunta ng simbahan. Kaya yung ating ebanghelyo ngayon, buti nga Tagalog ito Kasi kanina, nagmisa ako sa Bangko Sentral, English. Ang problema, kapag naalala ko, nung binabasa ko ito sa gospel na ito sa English, minsan nagugulat ako. Pag yung part na ng ganito kayo mananalangin, abay, sumasabay na lahat. Sabi ko, sa bayang bigkas na ngayon na nangyari sa gospel. Kasi sabi sa English, Our Father. Maya-maya sumusunod na yung mga tao. Sabi ko, gospel reading. Pero sa isang banda, ikinatutuwa kayo. Ibig sabihin, abay bahagi na pala talaga ng ating buhay at pagkatao yung Ama namin. Na kapag may nagsimula ng Ama namin, susunod ka na, sumasalangit ka. So, a beautiful sign, a beautiful reminder na ito yung dasal na tinuro ni Kristo. Kaya nga kung kakayanin, inaawit natin. Pero kung dadasalin lang natin at hindi aawitin, dasalin natin ng maayos ang dasal na ito. Dahil marami tayong natutunang dasal sa mundo. Pero sa Biblia, isa lamang ang dasal na tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ama namin.
At ano po ang magandang paalala dito? Yung pinaalala ninyo sa katabi ninyo, magdadasal tayo. Hindi lang tayo magpapapicture sa Nazareno. Hindi lang tayo hahawak mamaya sa Nazareno. Hindi lang dahil kailangan makumpleto natin, dahil tayo ang sponsor, dahil tayo ang mag-o-offer. Hindi. At kahit sa paglilingkod natin sa simbahan, kahit na tayo ay naging bahagi na ng isang organisasyon, ministry sa simbahan, abay wag nating kakalimutan. The first and the most important reason kung bakit tayo nasa simbahan ay para magdasal. And what is prayer? Ano ang kahalagahan ng pagdarasal? Sa pagdarasal, pinapalalim, pinapatibay natin ang relasyon at connection natin sa Diyos. At that is the reason why tayo ay nasa simbahan, tayo ay naglilingkod sa simbahan. Hindi para magkaroon ng maraming kakilalang koneksyon. Hindi para mag-ipon lang ng kaibigan. Hindi para makilala lang sa lugar. One and only reason. Dahil gusto nating mas mapalapit pa sa Diyos. First, sa pamamagitan ng ating buhay panalangin. Kaya ang ganda ng ebanghelyo ngayon sa ikatlong araw ng pagdalaw ng Jesus Nazareno dito sa atin sa Liberisa. Sino po yung nakakatatlong araw na sa dalaw? Taas nga ho ang kamay. Wow! So ibig sabihin, kabisado nyo na ang lasa ng lugaw. At mamaya meron tayo ulit lugaw. Abay, siguro may premyo sa huli. Sa huling araw ng ating palugaw. Pero natutuwa naman po ako kagabi. Kagabi, totoo yun. No? Nakaksis, diba? Anong assignment natin kagabi? Get one plus one. Diba? Kasi kukuha kayo ng isa, kukuha kayo ng dalawa. Get two. Ano ba sinabi ko kahapon? Get two, give one. Kasi dalawang kukunin mo, pero yung isa, ipamimigay mo. Kasi nga, good for 200 yung lugaw. Parang wala tayong 100. Sino ang gumawa nun kagabi? Taas ang kamay. Ang magsinungaling, babagsakan ng malaking electric pan na ito. Sino ang gumawa nung kagabi? Ay, salamat. Masarap sa pakiramdam, di ba? At ano nga po yung ating pinagnilayang kahapon? Our devotion should lead us to imitation. At ano po yung isa sa mga dapat nating matularan sa Jesus Nazareno? Bakit tayo may Kristong nagpasa ng krus, namatay sa krus? Dahil meron tayong Diyos na nagbigay sa atin. At yun ho sanang isa sa mga dapat nating ma-imitate o matularan. Yung wag puro pakabig. Kaya nga, bigay, hindi puro pakabig. Dahil what is the other name of giving? Love. Hindi puro pakabig, dapat marunong umibig. And what is the greatest expression of love? Sacrifice. Kaya meron tayong Kristong nagsakripisyo, nag-alay ng buhay. Dahil anong sabi ni Kristo? Lahat ng itinuro ko, lahat ng sinabi ko at ginawa ko ay galing sa Ama. Kumbaga sa termino natin ngayon, like Father, like Son. Sana tayo rin, makita tayo ng kapwa natin katulad ng ating Ama sa langit. Katulad ng ating kapatid na si Jesus. Kaya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, napakaganda. Huwag niyong kakalimutan yung last paragraph ng Gospel. Pagkatapos ng ituro ang Ama namin, anong sabi ni Kristo? Kung paano ko kayo pinatawad, dapat magpatawad din kayo. And to forgive is to give. When we forgive, we are giving not just ourselves, but we are giving God to one another. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag lang nating kabisaduhin ang Ama namin.
Huwag lang natin dalawin ang Jesus Nazareno. Huwag lang natin siyang ilagay sa t-shirt, sa panyo, sa leeg. Tularan natin siya. Ipakita natin siya. Hindi lang sa salita, lalo na sa ating ginagawa. More prayer, more power. Mahirap kung tayo lang. Kaya nga, sana sa pagdalaw ng Jesus Nazareno sa ating pamayanan at simbahan, muling lumalim, tumibay ang hangarin natin na maging katulad niya sa pagdarasal, sa pagmamahal. Amen.